Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So yun na lang. So sabi nila sir, hindi sila sa gusto. No, wala. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo. Pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, baseter na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. Pero as of now, nawala talaga. Yes. Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung sinabi ni Gasman. Pero dito sa content na to, it's not going to be reflective of dun sa... kasi yung main topic niya obviously about sa yung crisis sa Middle East. What I'm going to talk about here is something far more nuanced dun sa sinabi niya. Yung underemployment na tinatawag. Kasi sa tingin ko, ito yung isang bagay na itong channel na to is well, I would say we are an expert at kasi it's about education. And being a teacher myself, nakikita ko talaga yung isa sa problema dito sa bansa natin. Yung two fronts kasi yan eh. Yung una, yung educational crisis na meron tayo sa ngayon. It is very real, yung educational crisis natin sa Pilipinas. In fact, sabi ng ating DepEd na maraming functionally illiterate na tinatawag. Meaning to say, they can read, they can write, but they don't really understand what they are what they read or what they are writing. Kumbaga marunong lang sila ng mechanical function ng pagsasalita, pagbasa at pagsulat, pero hindi nila na-apply ito. Now, let's put that into a perspective ng education. Sa education kasi, meron tayong tinatawag na Bloom's Taxonomy. So, maganda tong paradigm na to para ma-gauge mo kung saang level ba kailangan tayong matuto sa isang bagay or maiintindihan mo kung hanggang saan naiintindihan ng isang tao ang isang bagay. Halimbawa, yung crisis ngayon sa Middle East, 'di ba? So, someone who understands kung anong nangyayari can probably appreciate kung bakit nagtataasan yung gasolina or ang mga bilihin. Someone who can analyze can actually look 5 steps or 6 steps ahead of time, 'di ba? Yun yung very impressive kay Kuya eh. Kasi with one talk sa kanyang boss at pinaalam lang kung saan magre-research, na-explain niya na eloquently kung ano yung problema ng ating sitwasyon ngayon. Di ba? Pansin nyo, ilan lang yung mga piniplay ko ng buo sa simula. Di ba? Siya lang. Bakit? Kasi nga, he explained it under a minute kung ano yung crisis sa Middle East. And we will discuss yung isang interview niya next video natin. Gusto ko lang sanang paintindi rin sa inyo yung educational crisis at saka underemployment. Well, I don't know kung meron tayong underemployment crisis eh. Pero I do believe na there are diamonds in the roughs na dito sa ating bansa like si Kuya na they are very talented, matatalino sila. Kaso nga lang talaga, walang opportunity para sila ay mag-shine. That's why they are diamonds in the rough. Alam mo yun, nung sayang kasi, 'di ba, magna cum laude siya yata or magna cum laude doon sa kanyang school. Tapos ngayon, nagtatrabaho siya sa gas station. He is significantly underemployed. Although supervisor na siya doon kasi nga he demonstrated real skill na maaasahan mo talaga. Pero
you would think na dapat isa siyang manager sa isang mas malaking kumpanya. Pero it is what it is. Sabi niya nga mismo doon sa interview na yun, and this is really impressive, bawal ka maging choosy. According to economists, ang tawag dito sa phenomenon na to, and very prevalent yan dito sa Pilipinas, is what we call talent misallocation. What does that happen? How does that happen? Meron kasing mga trabaho na sure money na, tas madali lang yung gagawin mo. Relative dun sa talent mo or relative dun sa degree na nakuha mo. Maraming ganyan dito sa Pilipinas. Pansinin nyo, pumunta kayo sa friend list nyo ngayon sa Facebook or sa phone book nyo ngayon. Hanapin nyo yung mga, halimbawa, mga graduate ng engineering na miski board passer, hindi muna sila pumapasok sa mga engineering firm kasi mababa yung sahod. Ang gagawin nila, pupunta muna sila sa call center para magtrabaho doon ng ilang buwan. Ang problema, sobrang dali ng trabaho doon relative doon sa ginagawa mo dati. And malaki rin yung sahod doon relative doon sa ginagawa mo dati. At saka yung opportunity na binibigay sa'yo ng current profession mo, di ba? So, ang nangyayari, nagtatagal sila doon sa profession na yun until nakabuo na sila ng career doon and nabubuhay na sila doon sa kumikitang kabuhayan na sila doon. Minsan talaga nangyayari yon. Kasi nga kulang ng opportunity ang bansang kinatitirikan nila doon sa talent nila. If it pays well, syempre doon ka. Hindi, minsan talaga sa buhay kasi praktikalan. Sabi nga ni Gasman dito, dapat hindi ka choosy. Lalong-lalo na kung yung napili mo mataas yung sahod. That's just economic benefits na tinatawag. Ito pa isang example na gusto ko lang i-share sa inyo kasi araw-araw ko siyang nai-experience, yung mga Grab drivers. Many a times na kasi ako naman kasi pagka halimbawa lalong-lalo na ako pag nakilala ako ng Grab driver, makipagkwentuhan talaga ako niya. Hanggang sa lumagpas na kami sa destination kasi nakakakwentuhan namin. Pero ito yung point na sinasabi ko sa inyo. Karamihan sa mga Grab driver, mga graduate yan, mga manager yan, or umalis yan doon sa pinagtatrabahuhan nila para lumipat sa Grab. Ano yung reason? Economic reason. Kasi mas maganda yung bayad sa Grab kaysa or sa InDrive ngayon. Kaysa doon sa pinagtatrabahuhan nila dati. Meron akong mga nakakasabay doon, mga engineer, mga managers dati ng mga malalaking kumpanya. Tapos tinatanong ko sa kanila, bakit kayo lumipat? Kasi bukod sa mahirap at toxic yung trabaho, maliit yung pasahod. So, dito na lang kami sa Grab. Nagmamaneho na. Tapos, alam mo yun, chill ka lang Pinakakalaban mo, traffic at saka bagot. Ngayon, ang kalaban nila, traffic tsaka gasolina. Diba? So, this is why it is very important for us to understand the problems of this country. Hindi lang yan basta isang front. Hindi lang yan dahil may maraming addict, dahil maraming ganito, ganyan. No, it's not that. Maraming problema ang Pilipinas. Napaka-komplikado ng problema ng Pilipinas. And tingin ko talaga ang purot dulo nito is yung corruption. Real talk yan. Kasi, can you just imagine, yung mga nepo babies, mga idiot yung mga yan Karamihan dyan Sigurado ko, mas matalino pa tong si Gasman kesa sa kalahati ng mga nepo babies na nagfe-flex ng mga mamahalin nilang bagay Pero, they woke up, ano bang tawag doon? They were born with a silver spoon in their mouth. Meaning to say, lahat ng luxuries nasa kanila na. Kumbaga, gigising na lang sila para mang-inis sa internet. Joke lang. Diba? So, yan yung isang problema. Yan, yung mga dynasties and nepo babies. Tapos, of course, dito eto meron akong nakitang meme nung isang araw. Parang, ginawa parang binastardize nila yung Maslow hierarchy of needs. Yung pinakataas na kailangan mo dito sa Pilipinas ay backer. Kasi, kung wala kang kilalang backer, hindi ka makakapasok sa malaking kumpanya. And kung hindi ka kilala or wala kang kilala dun sa kumpanya na yon, hindi ka makakapasok. So, hindi siya by merits. Di ba kasi dapat sa isang
economy na very healthy, meritocracy yung pinapairal natin. Kung sa merito or doon tayo sa facts or sa mga achievements, sa skills ng tao nagbe-base. Pero kapag kilala mo si ganito, kilala mo si ganyan, di bale ng mediocre ka, kukunin ka. That's just how it is dito. Kita nyo taga saan si kuya? Taga Mindanao, di ba? Taga Mindanao siya, lumipat siya sa Manila para kumuha ng trabaho dito kasi mas mataas yung base pay dito kumpara sa kanila. So, sa kanila, mababa kasi nga may provincial rate na tinatawag. So, ginawa niya, lumipat siya dito. Lumipat siya dito kasi dito mataas yung sahod. Siguro, ganun na nga yung sitwasyon kasi hindi naman siya magtatagal dun sa trabaho niya kung relative dun sa pinanggalingan niya mababa yung sahod 'Di ba? So ibig sabihin, nakakaapekto yung rate ng kung syudad mo, kung saan ka nandun. Siguro it's about time na pag-usapan natin yung provincial rate na yan. Tandaan natin, this is something that I've learned doon sa grupo ni Kong Eli San Fernando. Yung semento sa Cebu, parehas lang naman ang bigat sa semento sa Manila. So bakit magkaiba yung sahod? Or lagay natin sa konteksto ni Gasman. Yung gasolinang pinapump mo sa sasakyan mo, parehas lang naman din yung pagpump na pero magkaiba sila ng rate. Why is that, 'di ba? So these are the things na kailangan na pinoproblema ng ating bansa. Hindi lang yan isa or dalawang bagay. It's a lot. And of course, etong ekonomiya kasi natin ngayon, very limitado lang kasi yung high quality jobs talaga. Hindi lahat, kunyari, may opening ng engineering na ang sahod ay basic salary. Siyempre, ang mga magti-take nun ay yung mga okay na sila sa ganung sahod at gusto lang nila ng experience para makalipat sa mas mataas na trabaho. Pero yung mga skilled na kailangan nila ng pera, minsan kakapit sila dun sa mga trabaho na menial, kaso malaki yung sahod. Magko-call center muna, magagrab muna. Ang problema, nagiging career yun Kasi maganda nga yung pasahod Mas lucrative pa siya dun sa trabahong natapos mo. So ang ending, yung 4 na taong degree mo, pagpapaliban mo muna para dun sa mas mataas na sahod, di ba? So ako, of course, in-explain niya dito yung problema, yung gas crisis. And maraming salamat kay Gasman dyan. And mamaya, we will discuss that in full detail. But I am more concerned here doon sa iba pang mga problemang pinakita niya sa atin. Number 1 is yung underemployment. I believe that we have an underemployment problem. Hindi lang employment, underemployment din. Meaning to say, there is a problem in talent allocation sa ating bansa. Okay, that is very evident dito. Kasi produkto siya ng successful school system natin. Dahil siya ay cum laude, meaning to say, nagawa niya lahat ng pinapagawa ng curriculum at saka ng syllabus ng bawat eskwelang pinasukan niya. Nag-grade lahat yon, pinasahan niya with flying colors. But then again, his talent is underappreciated. So sana, itong content na to, pag narinig niya, someone appreciates your work, Gasman. And hopefully, makita rin nyo rin na yung importante pa rin yung pag-aaral. Kasi kita mo, totoo lang, if there are more opportunities to come sa kanya, malamang igagrab niya yan, di ba? Quite literally. So, sana lang, wag natin tong tignan as an indictment of our educational system. Tignan natin to as an indictment of our whole system. We have talented people. We just have poor leaders. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga